Okay, isang magandang umaga pong muli sa ating mga ginigilig kong mga taga-subaybay. Kumusta po tayo? At ngayon po ay araw ng Sabat. Happy Sabat po sa lahat ng mga kapatiran sa buong salibutan ito, sa mga Seventh-day Adventists at sa buong salibutan. Kumusta po tayo sa umaga ito? Tayo po ay pasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan nating natanggap sa panibagong araw ng Sabat na ito. Tayo po ay nasa ika-17 araw ng Agosto. Ang ating title ng ating morning devotional ay ang mahalagang katangian ng kapakambabaan. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po ay yumukod sa ating panalangin. O dakila, mahabagin Diyos, ang tanay sa langit. Sa umaga ito, patuloy kang pinapapurihan. Nataas ang inyong dakilang pangalan. Siyang mas makapangyarihan sa lahat. At dapat nasambay kay Panginoon sa inyong dakilang pangalan. Nawa sa umaga ito, ang kasi ng iyong banal na Espiritu ang siyang sumamin. Salamat sa buong magdamag ng pag-iingat sa aming Panginoon, na inyo kami binangon muli sa araw ng Sabat na ito. Umagang ito, na iyong tanda sa amin at tanda sa inyo, Panginoon. Ang araw na ito ay maging isang pagpapala sa bawat sa amin, na ito po ay sumambit puli upang kayo sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sa iyo namin tatagubilin na lahat, at ang gabay ng inyong banal na Espiritu ang siyang humipo sa aking bibig na magsasalita. Naway bigyan kami ng kapangyarihan at ang katalinuhan nagmula sa inyo at ang kaunawaan ang karunungan. Punan kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sa pangalan tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay. Isang magandang umaga pong muli sa atin sa ating morning edition sa morning devotional. Okay. Ang ating text po ay makikita po sa Matthew chapter 5 verse 5. Ito po ang ating pag-aaralan sa ating morning devotional. Ating pong text ay Matthew chapter 5 verse 5. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ano daw po? Yung pong mga sino daw pong mapalad? Yung pong nagpapakumbaba at sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sabi po rito sa ating patuloy, isang mahalagang Kristiyanong katangian ng kapakumbabaan. Matututunan lamang ang kaamuhan at kababaan ni Kristo sa pagpasan ng pamatok ni Kristo. Ang pamatok na yun ay nangangahulugan ng buong pagpapasakop. Ito po pala, mga kapatid, mga ginigilig ko, mga kaibigan. Yung pong pamatok na sinasabi po rito ay ito po ay ang hulugan ng buong pagpapasakop. Ang makalangit na sansinukob ay tumingin sa kawalan ng kaamuhan at kababaan ng puso. Ang pagmamataas, ang pakiramdam ng lumalaking importansya ay ginagawa ang tao ng napakalaki sa kanyang sariling panukat na dapat nadarama niyang hindi niya kailangan ang isang tagapagligtas. Hindi kailangan ang magpasan ng pamatok ni Kristo. Ngunit ang paanyaya sa bawat kaluluwa ay ito po ay makikita natin sa Mateo chapter 11 verse 29. Atin pong basahin ang Mateo chapter 11 verse 59. Ito po yung paanyaya sa atin ng Panginoon na kung tayo po ay dapat maging maamo at kung tayo po ay bibigyan ng ating Panginoon ng kapahingahan. Sabi rito sa Mateo chapter 11 verse 29, pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at
makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ito po mga ginigilig ko, mga taga-subaybay, mga kaibigan sa buong sanlibutan ito, sa aking mga followers, ay ito ang pasanin ang pamatok ng ating aking pamatok. Sabi po rito, ating pong basahin muli sa Matthew 11 verse 29. Sabi po rito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkubabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Po, ang kapangyarihan ng Diyos ay naghihintay ng ating paghingi nito. Ang dalisay na kapangyarihang espiritual ay sariwa tuwing umaga at bago bawat gabi. Itinataas nito ang tao sa ibabaw ng makamundong ambisyon at inataboy ang makasarili mula sa kaluluwa. Sumisira sa maraming buhay ang pagkamakasarili at pag-iimbot. Lahat ng tumitingin kay Jesus ay nawawala ang pagtingin sa sarili. Sa pamagitan ng mata ng pananampalataya, namamasdan nila siya na hindi nakikita. Nakikita nila ang hari sa kanyang kagandahan at ang lupaing higit na malayo. Nagtitipid sila at nagpapakita ng katarungan at katwiran. Pinapasakitan ang sarili sa halip ng pagpatataas sa sarili. Ang pagpapasakop na hinihingi ni Kristo, ang sariling susuko ng kagustuhang tumatanggap ng katotohanan sa nagpapabanal na kapangyarihan nito, nanginginig sa salita ng Panginoon ay dahil sa paggawa ng banal na Espiritu. Nararapat na magkaroon ng pagbabago ng buong pagkatao, puso, kaluluwa at karakter. Tanging sa altar ng sakripisyo at mula sa kamay ng Diyos na makasarili at mapag-angking tao ay tumatanggap ng makalangit na sulo na magpahayag ng kanyang sariling kawalang kakayahan at mag-aakay sa kanyang magpasakop sa pamatok ni Kristo na matuto ng kanyang kamuhan at kababaan. Bilang mag-aaral, dapat nating katagpuin ang Diyos na itinatakdang lugar. Kung gayon, ipapasailalim tayo ni Kristo sa paggabay ng Espiritu, nangunguna sa atin sa buong katauhan, na inilalagay ang ating pagpapahalaga sa sarili sa pagpapasakop kay Kristo. Kaya sa umagang ito po ang ating pinag-aralan, ang mahalagang katangian ng kapakumbabaan. Kaya bilang tayo po ay mga musunod kay Kristo, tayo po ay matuto na magpakumbaba sa ating mga puso at tayo po ay makakatagpo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Kaya ito po ang ating pinag-aralan sa umagang ito. Hingiin po natin ang kapangyarihan ng Diyos at hingin po natin ang banal na Espiritu ang siyang magbabago sa atin. Hindi po yung ating sarili ang siyang magbabago sa ating mga kapatid. Yung ating pagkatao, hindi po natin kayang baguhin kung hindi po tayo lalapit sa Panginoon. Kung hindi po natin hihingin ang kanyang banal na Espiritu ang siyang lumukob sa atin at baguhin ang ating pagkatao, ang ating puso, ang ating kaluluwa at ang ating karakter. Kaya tayo po ay dapat magpasailalim sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu ni Kristo na siyang mangunguna po sa atin sa buong katotohanan.
na ilagay po natin ang ating mga sarili sa pagpapahalaga, sa pagpapasakop kay Kristo. Kaya sa umagang ito, ating pong namnamin ang paanyaya ng ating Panginoon sa ating mga kaluluwa na tayo ay pasanin natin ang ating mga pamatok at tayo po ay matuto sa ating Panginoon. Na tayo po ay italaga po natin ang ating mga sarili at magkaroon tayo ng mapakumbabang puso. Okay? Tayo po ay nagpapasalamat sa inyo na patuloy niyong pagsubaybay. Share niyo po itong ating live, ang ating video na sana po ay bilang ito maging isang papala din sa inyo at magpapala sa iba. Sa inyo ko pinapasalamat at sinapasalamat sa Panginoon na nandiyan kayo, na tayo po ay maging papala rin sa iba, na itong ating pinag-aaralan sa umagang ito ang mahalagang katangian ng kapakumbabaan. Okay, tayo po ay manalangin. O dakila, mahabagin Diyos, ang tanay sa mga langit. Salamat sa katangian ng kakapakumbabaan. Na pa ito'y napakahalaga na kami po ay matuto sa inyo. At kami po ay matutong magpakumbaba sa aming mga puso. Turuan po kami ng Ibang Espiritu na siyang mag-aakay sa amin. Na lumakad kami na may kakapakumbabaan sa aming mga sarili. Baguhin po kami, Panginoon, sa aming pagkatao, sa aming puso, sa aming kaluluwa, at sa aming karakter. Na ang pagbabagong ito, Panginoon, ay ang aming Panginoon ang siyang mag-aakay sa amin at ang Banal na Espiritu ang siyang lumukod. Pagpalain po ang aking mga manunood, ang aking mga followers, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran sa buong salibutan, ang aming mga kapatiran. Sa araw ng Sabat na ito, Panginoon, na yung bukod tangi, na yung pinagpala at yung pinagpahinga at yung binasbasan. Nawa ito po ay aming pakabanalin, na ito po ay banal na araw ng Sabado na yung itinakda para maging silyo po ito sa inyo at maging silyo sa bawat sa amin. Ikaw po ang aming modelo, Panginoon, ang aming tutularan na lumakad na ayon sa inyong kalooban. Tawarin kami, Ama, sa lahat ng mga pagkukulang pagkasala. Hinihiling po namin ang karunungan at ang kapunuan ng aming pananampalataya at ang kakulangan ng aming pananampalataya ay punuan niyo po, Panginoon, ng Ibang Espiritu. Pagpalain po ang lahat ng aking mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya at aking maalak na si Alicia Pay. Nalulukit sa aking mahal na asawa na si Alicia Pay, si Juwila Kay Padres Analdo, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, na ingatan lagi siya, na hindi po mahuli ang lahat, na siya po ay makaramalig sa inyo. Alalahanin po mo lagi siya, Panginoon, na hindi po siya maligaw ng iyong kaaway at ng kanyang tukso ng iyong kaaway. Sa inyo man tatagbilin ang lahat, hindi ang aming karapatan, kundi sa karapatan ng tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabat po. Tayo po ay mag-ingat sa lahat ng ating gagawin. God bless po and thank you for watching. Bye-bye. Salamat po sa inyong panunood. Share po natin ito at tayo po ay mabuhay.